Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Ayan, ibigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. We praise you, Lord God. We praise you. Hallelujah. Sige po, pasok lang po. Sige po, samahan niyo po akong basahin ang salita ng Diyos mula sa Colossians 3 verse 23. Sabi po dito, whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po, whatever you do, ano man ang gawin mo ito buong puso para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi sa kung sino mang nanonood, hindi sa kung sino mang tao. At ngayong gabi tayo aawit, ibigay natin ang buong puso. Ang puso nating puno ng kagalakan at pasasalamat para sa Panginoon. Hallelujah. Sige nga po tayong lahat ay umuko para sa isang maiksing panalangin. Heavenly Father, Lord God, we praise you this night, Lord God. Ikaw po ang mataas, Panginoon, sa gabing to. Ikaw ang maparangalan, Lord God. Ang salita mo, Panginoon, ang siyang maghari, Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord God, ay mararamdaman ng bawat isa, Lord God, ang presensya mo. Dahil alam namin, Lord, that if there are two or more gathered in your name, there am I, or andyan ka, Panginoon, in the midst of us, Lord God. Salamat, Panginoon, sa aming mga aawitin, Lord God, na siyang magbibigay o magkakaloob ng karangalan sa iyong pangalan, Lord. Ikaw ang tinataas namin, Lord, sa gabing to. Walang kung sino man, walang iba, kundi ang pangalan mo lamang, Lord. For we know, Lord God, sa kalayaang pinagkaloob mo sa amin, Lord God, kami ay aawit, kami ay tutugtog, kami ay sasayaw, Panginoon. Sa iyo namin binabalik, Lord, lahat ng papurit pasasalamat. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sige po, samahan niyo po kami at sabayang magpuri. Sige po. Palakpak tayo lahat. Living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am alive and free. Whoa, oh, oh, oh. I am living in freedom, living in freedom. Whoa, oh, oh, oh. Jesus lives inside of me. Now I am through Him. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Sabihin mo pa minsan. Through Him we overcome. Through Him we overcome. Jesus, you're alive in us. Nothing good can be worthy of my prayer. I give my praise. Hallelujah. Oh, the praises of men I will never ever stand. For the kingdoms of this world I'll never give my heart. Be worthy of my presence, all my hope and praise. To only a king of a king. To I bow my knee and sing, give my everything. To only my maker, my father, my savior, redeemer, restorer, rewarder. To only a God like you, do I give my praise. I give my praise. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Yeah, yeah. Only a God like you, only a God like you, only a God like you. Yeah, yeah. Only a God like you, only a God like you.
give my praise. Till I give my praise. Sandra. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Let us always remember, brothers and sisters, anumang bagay ang sinira ng kalaban, kayang i-restore ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Anuman sitwasyon mo ngayon, pinagdadaanan mo, the Lord can turn it 360 degrees. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon anumang sitwasyon mo. All you need to do is to have faith with it. Gamitin mo ang salita ng Diyos sa anumang battle sa pinagdadaanan mo. Hallelujah. Sabi nga niya, kung matuka at ikay pagbubuksan niya. Yes. To you be all the highest praise and glory, Lord God. Hallelujah. Salamat po, Lord. Your grace is more than enough, Lord God. Higit pa sa sapat, Lord God, ang iyong grasya at pag-ibig sa aming mga anak mo, Lord God. Kaya pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan. Tinataas ang pangalan mo sa pinakamataas. Hallelujah. We are glorifying your name, Lord God, this night, Lord God. Sa gabing to, Lord God, ang pangalan mo ang mataas at madakila, Panginoon. Salamat po, Lord God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Christ is my rewards and all of my devotion. Oh, now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Pwede po bang itaas lahat ng kamay? Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need is and all the joy of my salvation. Heaven is our home. Hallelujah. Through every storm, my soul will sing. You will restore. My soul will sing. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Let's say Christ is enough. Christ is enough
turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Christ is enough for Sabayan niyo po kami, brothers and sisters. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Minsan pa po. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sabihin mo, no turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. Remember that your decision is your Destination. hallelujah. Once again, awitin po natin na nagmumula sa ating puso, full of faith, the whole, yung buo, sister. Hallelujah. Praise God forever po. Shandara Tarala Sangha. Praise you, hallelujah. Praise you, hallelujah, Lord Jesus. Shandara Tarala Tarala Kalala Halala Tarala Shandara Tarala Surala Tarala Tarala. Christ is my reward. Everything I need is enough for I have decided. Christ is enough for me. Christ is enough for me. He's more than enough. Everything I need is He is more than enough. Everything I need. Let us say, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you.
and sisters, may we all be reminded enough for that Jesus Christ is enough. Everything I need is Simula nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, wala nang pagkukulang sa buhay mo. Hallelujah. He is more than enough. The moment that you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, you don't need to seek anything dahil nasa iyo na ang lahat. Hallelujah. Nasa iyo na ang magandang buhay, kapatid. Hallelujah. You don't need to cry it out. Hindi mo na kailangan umiyak para makiusap. Magmakaawa sa Panginoon na hilingin ang gantong bagay dahil matagal niya nang binigay sa iyo to nung tinanggap mo siya. Hallelujah. All you need to do is to apply the word. Ang kailangan mo ay panampalatayanan ang salitang narinig mo o tumimo sa iyong puso't isipan. Hallelujah. He can do everything dahil tinanggap mo siya, kaya mo rin gawin ang lahat. Hallelujah. Sabi nga sa kanta, everything I need is in you. At dahil tinanggap natin siya, lahat ng kailangan natin ay nasa atin na. Hallelujah. Let us all believe in that, brothers and sisters. Let us all believe in that, na hindi mo mahahanap sa mundong to ang mga bagay na dapat kay Jesus mo lang na hahanapin. The love, the peace, the provision, ang kalusugan, ang kagalingan na matagal niya nang pinagkaloob sa'yo, na hindi mo na kailangang hanapin pa sa mundo. Hallelujah. Turala sandara turala sandara turala kalala parala handara turala sandara turala sandara turala sandara. If you know how to pray in thanks, come on, brothers and sisters, sabayan mo akong magdasal. Turala sandara kalala handara turala sandara parala handara turala sandara turala turala kalala. Esto mananahan na turala sandara turala sandara turala sandara. Let us worship our Lord in spirit and in truth. We praise you, Lord God. We thank you, Lord God. Salamat po sa gabing to, Lord God. Tunay, Panginoon, na lahat ng kailangan namin, Lord God, ay nasa amin na, Panginoon, simula nung tinanggap ka namin, Jesus Christ. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat for your grace, for your love, for the mercy. Salamat po sa pag-ibig na binuhos mo sa amin 2,000 years ago in the cross of Calvary. We may be imperfect, but we have a perfect God. Sometimes we're weak, but we know that we have a great God. We have a great God. We have a great God. That is why we will always declare that Christ is always enough. That Jesus Christ, the Holy Spirit living in us, is always more than enough. With the help of the Holy Spirit and by the power of the Word of God na namumuhay sa amin, we know that we can conquer everything. We can do all things. Sabi nga, through every trials, my soul will sing. Lord God, hindi kami mapapagod, hindi kami mahahapo. Dahil meron kaming Jesucristo, may banal na Espiritu na namumuhay sa buhay namin, sa aming puso. Salamat, Lord. For we know na ang mga awitin pa lamang, Panginoon, na siyang nilagay mo sa puso't isipan namin, Lord, ay siyang makapagdadala na ng salita, Panginoon, ng revelation sa mga taong nakaparinig nito, Lord God. Hindi lang po sa aming mga kapatid na nandito sa loob, bagkus sa amin din po mga kapitbahay na nakakarinig, Panginoon, sa amin sa gabing to, Lord God. We are already blessed, Panginoon. Pinagpala mo na kami, Lord God. Pinagpala mo na kami, Panginoon, the moment that we step inside this church, Lord God,
Nasa amin na ang pagpapala, Lord God. The moment that we decided na a-attend kami sa midweek service, Lord God, ay pinagpala at napagpala na kaming mga anak mo, Panginoon. Ganon din, Lord God, ang aming mga kapatid na nakikinig sa amin online, Lord God. Ang pagpapala, Lord God, ay extended sa kanila, Lord God. Ang madilim na kapaligiran, Lord God. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, itinataas namin muli ang pangalan mo. Ibinabalik, Lord God, ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa iyong pangalan, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Let us shout hallelujah and amen! Amen! Thank you, Lord. Thank you po. Pwede na pong umupo ang lahat. At tinatawagan po si Brother Jobert. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, purihin po ang ating Panginoon dahil may isa na namang midweek service na naganap ngayong araw. Maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong minamahal, patuloy niya tayong iniingatan sa pang-araw-araw nating ginagawa. Nais ko lang pong i-share ang Bible verse po sa Awit, chapter 122, verse 1. Ayan, ang sabi po dito, ako ay nagalak nang sabihin nila sa akin, pumunta tayo sa templo ng Panginoon. Si David po ang nagsulat ng awit at sabi niya po dito, ako ay nagalak. Hindi niya po sinabi na, hindi po niya sinabi na pumunta siya sa bahay ng Panginoon dahil sinabi nung nagsabi po kay David, hindi po dahil inubliga siya na pumunta, hindi dahil, alam mo yun na, parang obligasyon mo na pumunta sa bahay ng Panginoon. Pero hindi niya sinabi ng ganun eh. Sinabi niya na ako ay nagalak. Masaya. Dapat maging katulad tayo ni David na masaya na pumunta na sa bahay ng Panginoon. Masaya na naglilingkod sa Panginoon. At siguro, si David, alam niya na kung bakit siya pupunta sa bahay ng Panginoon, kaya siya natutuwa. Dahil sa bahay ng Panginoon, nararanasan niya yung presensya ng Panginoon, ang kapayapaan, ang pagmamahal na hindi kailanman natin mararanasan sa mundo. Kaya, nararapat lamang na ituon natin sa Panginoon ang ating mga mata. Dahil kung titingin tayo sa mundo, maraming kasamaan, maraming imperfections na makikita natin. Pero kung titingnan natin ang Panginoon, kung titingnan natin kung gaano kabuti, kadakila, kamakapangyarihan ng ating Panginoon, makikita natin mga kapatid, makikita natin ang pagpapala, ang tunay na biyaya ng Panginoon. Marami tayong pinupuntahan sa mga nakaraang linggo. Pupunta tayo sa school, sa trabaho. Di ba nagkakaroon tayo ng time gumala, nagkakaroon tayo mag-time na mag-bonding sa family. Pero ang lahat ng po yun ay mahalaga po. Pero wag din po natin kakalimutan na dumalo din sa bahay ng Panginoon. Dahil paano ka kukuha ng lakas mga kapatid? Kung hindi tayo dadalo, kung hindi tayo makikinig ng salita ng Panginoon. Dahil hindi natin kaya mga kapatid, aminin na natin na hindi natin kaya kung wala ang Panginoon.
wala tayong lakas, wala tayong kaalaman kung hindi tayo dadalo at makikinig sa salita ng Panginoon. Kapag dumadalo po tayo mga kapatid sa isang simbahan, ipinapakita natin na pumupunta tayo sa bahay ng Panginoon dahil hindi tayo ang kailangan ng Diyos. Bagkus, tayo ang may kailangan sa Kanya. Diba? Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay wala nang hihigit sa Kanya. Kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos dahil kailangan natin ito. Dahil may mga pagsubok talaga na pagdadaanan ang isang anak ng Diyos na sumusunod sa kalooban niya. Darating ang mga trials, temptations. Pero, mga kapatid, magpakatatag ka. Magpakatatag ka sa anumang pagsubok na pinagdadaanan mo dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Hindi ka niya iiwan at pababayaan. Kaya mga kapatid, huwag po tayong mapaghinaan ng loob. Huwag po tayo malinlang sa ginagawa ng kaaway sa atin. Huwag po nating ituon ang ating isipan sa kung ano pang mga bagay na makapagpapagulo sa puso at isipan mo. Bagkus tingnan mo ang Panginoon kung ano ang kaya niyang gawin. Kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo, kung ano ang kaya niyang gawin para mapabuti ka at mapalakas ang loob mo. Bawat isa po sa atin, dumaranas po ng mga pagsubok sa buhay. Dumaranas po ng mga sakit. Pero mga kapatid, hindi ka kailanman iniwan ng Diyos. May mga pagkakataon na iniiwan natin ng Panginoon, pero siya ay tapat mga kapatid. Siya ay walang katulad. Kapag sinabi niya sa kanyang salita, mga kapatid, ito ay totoo. Totoo na hindi ka niya iiwan at pabayaan. Kaya mga kapatid, kung paano tayo lalakas, paano lalakas ang ating espiritu kung hindi tayo pupunta sa bahay ng Panginoon? Paano tayo lalago sa ating pananampalataya? Mga kapatid, wala tayo kung hindi dahil sa Panginoon. Wala tayo dahil lahat ng ito, lahat ng meron tayo dahil sa Panginoon. Ang sabi po sa Roma 10:17, ayan. Sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. At maririnig lang niya ito kung may mangangaral sa Kanya. Makikita natin mga kapatid na hindi talaga tayo maniniwala, hindi tayo sasampalataya kung wala tayong maririnig mga kapatid. Kaya napaka-bless po natin mga kapatid dahil meron tayong local church. Meron tayong inaatinan na simbahan dahil dito po tayo lalago, dito natin mararanasan yung tunay na pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng
mga kapatiran, sa pamamagitan ng mga tao na dadalhin ng Panginoon para lalo kang mabless, lalo mo siyang makilala, at lalo kang lumago sa ating pananampalataya. Mga kapatid, focus your eyes unto Jesus. Dahil inuulit ko po, ang mundo ay puno ng kasamaan, kasalanan. Huwag kang tumingin doon. Kasi kung titingin ka sa kung ano ang nangyayari sa mundo, malulunod ka. Dahil sabi ng Biblia, hindi tayo exempted. Lahat ng anak ng Diyos hindi exempted sa mga troubles, mga problema. Pero hindi lang sinabi ng Panginoon na may mga problema. Sinabi niya, pinangako niya na sa mga problema na yun, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pabayaan. Kaya mga kapatid, makinig po tayo ng salita ng Diyos. Makinig po tayo sa kung ano ang pinapasabi ng Panginoon. Makinig po tayo sa kung ano ang totoo. Dahil maraming information, maraming sinasabi ang tao tungkol sa atin. Maraming mga maling mensahe na ipaparating sa atin. Pero tingnan mo ang salita ng Diyos. Basahin mo, makinig ka ng mabuti. Dahil walang ibang salita mas hihigit pa sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ini-encourage ko po kayo na makinig po tayo ng salita ng Diyos. Ituon po natin ang ating mga mata sa kung ano ang pinapasabi ng Diyos para sa atin. Yun lang po. Glory to God. Salamat, sir. Salamat. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Pwede po ba natin pakisigaw ang hallelujah? Naman, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Welcome, Tay. Sir, tinawag kong tatay, lolo mo ko. Yung father ni Sister Ruby ay narito. Sir, welcome, sir. You are very welcome sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Sino po ang nakakatanda sa Biblia na sabihin ng Panginoong Yesus, we will know the truth. And the truth shall set us free. Wala kung saan? Sinabi ng Panginoong si Kristo, malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Ano man ang nakatanikala, ano man ang nakakapit sa iyo, ano mang sabi nga ni Jobert kanina, ano mang marahil ay problema na iyong kinakaharap. Yung katotohanan, which is the Word of God, sabi mo katotohanan. Hindi yung nangyayari sa sanlibutan, hindi yung mga balita na bagamat makikita mong it is a fact. Fact, F-A-C-T. Tama? Fact. Ibig sabihin, may suportado. Fact nga eh. Pero ang laki ng pagkakaiba ng fact sa truth. Marahil fact ang nakikita mo, pero ang katotohanan ay ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ng John 16:33? Kung kaya po nating mabilis, tingnan po natin.
Ang sabi ni Jesus mismo nung siya po ay narito, in this world, saan daw? Sa mundong ito. Kahit Tagalog, sige, 16:33. Ang sabi ni Jesus during His earthly ministry, nung siya po ay nagkatawang tao, tumanda hanggang 33 years old. Amen? At nung siya po ay 33 anyos, kalahati, ay ipinako po siya sa krus para tubusin ang lahat ng kasalanan natin, gawin ang lahat ng dapat gawin para po ang tao ay maligtas, magkaroon ng paraan, daan, para matanggap ang ating Panginoong Kristo at nang sa ganoon ay magkaroon ng eternal life. Bago siya ipako sa krus, ito ang sabi niya. Bago siya ipagkanulo ni Judas Iscariote, sabi niya, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito. Imagine, kaharap ni Jesus ang mga tao, ang kanyang disipulo, kaharap si Judas Iscariote, kaharap ang mga taong nandun. Ang sabi niya, sinasabi ko ito sa inyo. O sinasabi ko ang mga bagay na ito sa inyo para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Kanino daw ang kapayapaan? Sa Panginoong Hesus. Kapag tayo po ay nasa ating Panginoong Hesus at ang Panginoong Hesus ay nasa atin, merong kapayapaan. Ito sabi niya, bakit niya kailangan sabihin ng mga bagay ninyo, mga naunang sinabi dyan? Pero ito po ang contrast. Makita niyo mabuti. Sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo. Uy! Ang sabi mo, Brother Jobert, hindi exempted? Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Ibig sabihin may mga problema. In this world, ang sabi ng King James Version, you shall have tribulation, trials. Now listen, testing, anything that is negative. In this world, meron bang amplified dyan? Kaya natin ang amplified? Amplified version. John 16:33. Ito ang sabi ng, walang amplified dyan. Wala, yung Bible, ano na yung wala. Malibang meron tayong special na eksaktong version na amplified talaga. Kung wala, ito po ang sabi ng King James Version. Pakilagay na lang yung King James na yan. John 16:33. Napupunit ang aking Bible sa lakas ng hangin. Oh, praise the Lord. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Para sa akin, meron kayong peace. Sa pakikipag-isa kay Jesus, tingnan po natin ang Greek word o yung pinaka-original na pinagkunan ng English na peace na ito, original na translation noon. Ang New Testament ay sinulat sa Greek. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil ang sikat na salita noon ay Greek noong mga panahong ito. Ngayon, ano po ang tinatawag nating universal na language? Ano? English. During this time, ang universal language na kinikilala noon ay Greek. Okay? Ngayon, malawak ang salita ng Greek at i-translate ito sa kung saan saang translation. May Ilocano, Kapampangan, Bicol, di ba? May Bisacol. Ay, wala namang ganung translation. Bicol, Bisaya. May Spanish. May English. Sinong rito? Bisaya. Oo nga pala, Sinong Bicolano? Ikaw, hindi ka Bicolano, Adan? Oo, kasi pag nag-asawa ang Bisaya at Bicolano, sila ay Bisacol. Hindi nga, pinagsama, di ba? Bisaya at Bicolano. Ang gandang kombinasyon. Di ba? Pero wala atang version na ganon. Wala nga, tatawa si Sir. Pero pag ang Christian tao, now listen, ngunit ang tao kapag nakasama kay Kristo ay victorious. Palapakan natin. Hallelujah! Hindi ang relihiyon, hindi ang samahan,
Wala akong pakialam kahit anong relihiyon ka, sapagkat walang relihiyong makapagliligtas. Magandang intensyon ng religion. Ang intensyon ng religion, dalhin ang tao sa Diyos. Tama? Lahat ng religion, ang gusto niyan, dalhin ang tao sa Diyos. Kaya lang, hindi tayo pwedeng madala sa Lord ng gano'n na lamang. Kaya nga ang ginawa ni Jesus ay galing langit siya ang... Anong ginawa ni Jesus? Galing langit siya ang bumaba. Kasi wala tayong kakayanang abutin ang Diyos. Sapagkat lahat ng tao ay nagkasala. Lahat, walang hindi, walang makapagyayabang. Lahat. At dahil lahat ng tayo makasalanan, kinakailangan maalis ang kanyang kasalanan, kaya ang ginawa ni Jesus, simula langit ay bumaba upang siyang magbayad ng kasalanan natin, palapakan natin ang Lord. Hindi natin siya dapat pagdamutan. Amen? Siya ang ating buhay. Ngayon itong sabi niya, nung siya'y aalis na, ipapako na sa krus kasi gagampanan na niya yung dapat gampanan eh. Amen? Ang sabi niya, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. Tingnan natin Greek word, 15:15. Hallelujah. Irene. Ano raw yun? Upang sa kanya raw ay magkaroon tayo ng irene. Ano daw ang meaning nun? A state of national tranquility. Alam niyo ibig sabihin nun? Alam niyo yung tranquility? Alam niyo yung tranquilizer? Sino nakakaalam dito ng tranquilizer? Hindi niyo alam. Yung iba nakainom nito. Yung mga may problema sa pag-iisip. Minsan, sinasaksakan nila ito sila para sila ay maging payapa. Yung magugulo isipan, alam siguro ni Sir yun, no? yung mga may problema sa isip. Pag nasaksakan nun, sila ay, kumbaga high. Nagiging sila, payapa ang kanilang pakiramdam, magaan. Para daw sa kanya ay magkaroon tayo ng kapayapaan. Exemption from rage and havoc. Alam niyo rage? Alam niyo yung havoc? Come on! Ang daming may Google dyan, gulo-gulo. Come on, faster! Rage and havoc of war. Yung sidhi, galit, tama? Alam niyo rage? Galit yan eh. Yung, amen? Yung nagngingit-ngit na galit. Kapag tayo daan, sabi ni Jesus, yun yung kapayapaan na nasa Kanya. Kapag tayo nakipag-isa kay Jesus, yung mga pangyayaring yan, exempted ka sa rage and havoc of war. May nakakita? Pakimbasa. Ano daw yung rage? O havoc? Rage muna po. O sige, pakinggan mabuti. A rage, very strong anger that is hard to control. Very strong Anger. anger, which is hard To control. Amen? Amen? Ikaw daw kapag kaya niya sinabi mga bagay na yun, nang sa ganun, magkaroon ka ng, maging exempted ka. Amen? Ibig sabihin, sabi niya, bandang huli, sabi niya, sa mundong ito kasi may problema. Pero kapag nasa Kanya ka, amen? Ikaw ay magkakaroon ng kakayanan dahil nasa iyo si Jesus. Amen? Amen? Dahil nasa iyo siya, yung damdamin at kaisipan ng hindi mo makontrol na galit ay hindi maghahari sa iyo. Palapakan natin ang Panginoon. Why? Dahil si Jesus ang naghahari sa iyo. Maraming gulo ang buhay. Amen? Marami. Kristiyano nga eh. Dahil hindi alam ang totoo. Pero ngayon, nalalaman mo dahil nasa iyo si Jesus, hallelujah! Amen! Amen! Dahil nasa iyo siya, kaya mong paglabanan o kaya mong pagtagumpayan ang galit na hindi kayang makontrol. Hindi kaya makontrol ng mundo, pero dahil nasa iyo si Jesus, kaya mo. Amen! Amen. Hallelujah! Ano pa yung habok? Havoc, great destruction, Okay, devastation. pakibawasan nga yung base niya. Para pakilayo. Medyo matinis naman para hindi sabog. Havoc, great destruction, devastation, or total chaos. Total chaos. Gulong-gulo. Amen? Kaya pala.
kapag na kay Jesus pala yung magulong-magulong kaisipan, pinag-uusapan dito kaisipan no? O kalagayan, nagugulo. Bawa Angel, di ba pag masyadong magulo isipan, hello Angel. Seryoso sa kanya binabasa. Pero dahil nasa Panginoong Hesus tayo, di ba Dan? Kaya nating lagpasan yon. Pero may sikreto. Sige, kukumpletuhin muna natin. Bibigay ko sa inyo sikreto paano mangyayari yun. Close. These things I have spoken unto you. Sinasabi ko mga bagay na ito sa inyo. That in me, nang sa ganon, kaya ko ito sinabi para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Nakita natin kanina kung yung mga kapayapaan na yun, ha? Yung matinding galit, hindi makontrol, kaya palang lagpasan. Yung matinding, yung habok, Chaos, devastation. oo, yung mapaminsalang, alam niyo yung bagyo? Mapaminsalang bagyo. Parang ganon. Sa buhay mo, darating yan Walang exempted. Ang ibig sabihin, darating sa lahat sa atin. Ngunit kung na kay Jesus ka, kaya mong pagtagumpayan. Hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil kay Jesus na nagbibigay ng kalakasan sa iyo. Palapakan natin Panginoon. Come on! Sa akin nyo lamang makukuha yung katagumpayan o yung peace na yan. Why? Because in the world, mundong ito, pakita ang Greek word ng world. Sa mundong ito, cosmos. Alam niyo yung cosmos? Iba pa yung iyon. Minsan na ituro ko na yung iyon ituturo ko liyan minsan. Pero cosmos, ibig sabihin yung pagkakagawa ng posisyon ng planeta, ng mundo, yan ang cosmos. Amen! Hindi yan yung era mo, hindi yan yung sa mundong ito. Yung cosmos, diyan naghahari si Satanas. Hindi dapat, sige, tutuloy ko, may oras naman Sino ang gusto pa ng salita ng Lord? Okay, tutuloy ko. Hindi sa cosmos. Ang cosmos, yan yung pinaghaharian ni Satanas. Yung posisyon ng lahat ng ito. Hallelujah. Ayan, order, tama? Ornament, yung mga ornament, decoration, paki-close. Sa mundong ito yung mga posisyon niya, saan ka man pumunta, sa mundong ito, you shall have tribulation. Meron kayong paghihirap na makikita, meron sa mundong ito. Pero, pakibasa, 1, 2, go, But be of good cheer. I have overcome the world. Palapakan po natin Panginoon. Yun ang sikreto. Yun ang sikreto. Tumingin ka sa akin. Napagtagumpayan ko ang sabi ni Jesus. Kaya siya bumaba Akala nung iba, kaya bumaba si Jesus para lang tayo iligtas. Di sana nung tanggapin natin si Jesus, iligtas tayo, patay na lang dapat tayo. Wala na palang, yun lang pala dahilan Paligtas Pero that is a mean to an end. Para lang naligtas tayo para matapos lahat ang gawa ni Satanas sa atin at nasa ganun mabuhay tayong matagumpay at mapakinabangan tayo sa mundong ito. Marami pang nangangailangan. Sabi nga ni Jobert kanina, binasa niya sa salita ng Diyos, kinakailangang mahayag ang salita ng Diyos. Kakapusin ata pag idiniretso ko ron. Tingnan ko Ano yung world na yan sa mundong ito? So, anong sabi doon? Ano daw yung world na yon? Ano raw? Cosmos. Yan yung pagkaka-arrange. Amen? Ibig sabihin, saan ka man magpunta sa mundong ito, kahit sa Japan, kahit sa moon, I love you from moon back. Paano yun? I love you to the moon and back. I love you to the moon back. May problema pa rin. Amen? Tama ba? Kahit ganun, pabalik-balik. Amen? Kahit saan ka pumunta sa cosmos, mayroong tribulation. Mayroong paghihirap. Amen. May ma-encounter ka. Amen? Pero kay Jesus, amen? Kaya mong pagtagumpayan yon. Amen. Now,
meron pong isang sikreto. Hebrew chapter 11. Siguro naman tapos ko to hanggang 8:30. Hebrew 11. King James Version. Malalim ito ha, pakinggan nyo mabuti. Pero kayang unawain to kahit kayong mga bata. Kapag na kay Jesus, amen? Amen. Paano tayo mapupunta kay Jesus? Mamaya gagawin ni sister yon. Kailangan mong tanggapin si Jesus sa puso mo. Amen? Kailangan mo siyang tanggapin. Kung babasahin ni sister yung Revelation 3:20, napakahalaga. Kumakatok ako, amen? Mamaya makikita nyo. Paano tayo mapapakay Jesus at paano si Jesus ay mapapa sa atin. Kaya tagumpay eh. Now, sabi niya, now, faith is. Next week, next Wednesday, ituturo ko sa inyo yung hindi lang faith is. Listen, tumingin kayo. Ang sabi kasi ni Jesus, believe. Ang laki ng pagkakaiba sa faith sa believe. Sabi ni Jesus, you believe in God, believe also in. Maraming may pananampalataya sa Diyos, pero hindi sila believe. Nakuha nyo? Paliliwanag ko sa inyo yun. Pagkakaiba ng faith sa believe. You must believe. Hindi sila magkapareho, sir. Ang believe is full trust. Hindi kayo malilito ron. Now, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Verse 2. Come on. For by it, by faith. Tama? The elders obtain a good report. Ano ibig sabihin ng good report? Ay, mga nag-aaral, meron kayong report card. Anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Yung puti sa high school. Card. Card. Di ba? Ano ibig sabihin ng good report? Matataas na grade. Yan daw mga man of faith doon sa Old Testament, they obtain good report because of their faith. Amen? Maganda ang kanilang patotoo. Maganda ang report nila. Amen? Kasi they have faith in God. Ngayon, eto. True faith. Sa pamamagitan ng faith. Sabi mo, faith. Faith. Ano daw ang faith? Verse 1. Things not seen. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na evidence. Ay substance. Ito raw ang, ano yung substance? May laman. Amen? Katotohanan ng mga bagay na inaasahan mo pa lang, may katotohanan na sa'yo. And the evidence. Sabi mo evidence. Evidence. Ebidensya, nakikita. Evidence of things not seen. Ibig sabihin, hindi mo nakikita pero you have faith, nanampalataya ka. Okay? Sundan niyo ako. Alam to ng iba. Ano daw ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay paniniwala sa bagay na hindi nakikita. Tama? Tulad Amen. ko. Ako po ay may lahing artista. Next. Nga lang hindi lumabas sa mukha, nasa dugo. O naniniwala ako, hindi ko nakikita, that's faith. Tama. Kaya lang nawala din eh. Kasi minsan blood test ako, sinipsip, yung kukunting dugong ng artista nakuha pa. Joke. Nahatak pa. Joke lang. Uulitin ko, sabihin mo, ang pananampalataya
Ang pananampalataya ay paniniwala ay paniniwala sa mga bagay sa mga bagay na hindi nakikita. na hindi nakikita. Ibig sabihin, pag nakita mo na, hindi mo na kailangang manampalataya. Amen! Amen! Amen. Sino sa inyong nananampalataya na ang hawak ko ay mic? Taas ang kamay ng mga nananampalataya na ang hawak ko ay mic. Ang maraming nakinig noon ha. Ang pananampalataya ay katibayan ng mga bagay na hindi. Nakikita. Sino sa inyo nananampalataya na ang hawak ko ay mic? Yun. You see? At sino sa inyo ang nananampalataya na may hawak akong cellphone? Pakitaas ang kamay. Palapakan natin Panginoon. Hindi katangahan yun. That's faith. Hindi mo nakikita pero sinabi ng salita ng Diyos, nanalig ka. Amen? Kaya yung mga nasa Old Testament, maganda ang report ng buhay nila kasi nanalig sila sa sinabi ng Diyos. Ang salita ng Diyos, maaaring hindi mo nakikita ngayon, ngunit yan ay mangyayari. Amen? 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 Ngayon, verse 3. True faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya, we understand that the words were framed. Ano yung words na yon? Pakipindot, yung Greek word na pinanggalingan ng salitang words na yan. Worlds 165. Ano raw? Ahion. Aeon. Aeon. Kanina, Cosmos. cosmos, posisyon. Ibig sabihin yung pwesto ng buong mundo. Kahit sa I love you to the moon, back to the earth. Amen? May problema lahat doon, nandun si Satanas. Amen. Guguluhin ka. Kaya huwag kang magpapaguludan, ha? Stick sa Lord. Guguluhin kayo niyan. Sa cosmos, nagahari si Satanas. Pero sa iyon, ano ang iyon? Yun yung era. Parang ganito. Anong panahon nyo ngayon? Oh, yung mga pasensya na ha, Angel. Anong tawag sa panahon nyo? Gen Z. Gen Z. Oh, di ba sa inyo Gen Z pa rin kayo? Ha? Kami forgotten. Anong tawag sa atin? Boomers. Inana. Ha? Boomers. Anong bullshit? Boomers! Mali. Hindi, joke lang. Ah. Boomers! Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun. So, yan yung iyon. Yung era. Amen? Yung kapanahunan, hindi part ng mga mundong ito. Nakuha nyo? At hindi dyan, pwedeng makialam si Satan. Yung sinabing, Satan is the God of this world, not the iyon. Pero siya rin ang nag-aari sa iyon ng mga wala sa Panginoong Jesus. Amen? Paki-close. True faith. Nauunawaan natin sa pamamagitan ng faith. Saan galing ang faith? Sa Word of God. God. Through faith, we understand that the iyon, yung landasin ng buhay mo, yung tatahakin mo, yung iyon mo. Okay? Not the cosmos. Pero yung iyon mo. Yung daw iyon ng isang tao na nasa Panginoon, through faith, we understand that the world were framed by the Word. Of God. Ano yung word na yan? Hindi yan logos. Pakibasa. Word. What? Rhema. Rhema. Palapakan natin ang Lord. Ang Rhema ay spoken word ng Diyos sa'yo. Amen. Nakikinig ka o nagbabasa ka, hindi yan paramihan. Amen. Hindi yan pabilis ang makatapos ng 24 na chapter. Okay yun. Ginawa ko yan eh. Kailangan ng isang Kristiyano matapos man lang ang pagbabasa ng Bible sa loob ng isang taon. Pero ganun lang yon. All of them are logos. Babalik tayo dyan. Oh, hindi. Lagpas na ng 8:30. Nakukuha nyo? Masarap. Amen. Ang salita ng Lord. Amen. John 1:1. Babalik tayo dyan, ha? John 1:1. John chapter 1.
King James pa rin. Ang dali hanapin ng John chapter 1. Yun, pindot doon, John. Pang. Chapter 1, verse 1. In the beginning was the... Word. Ano yung word na yan? Logos. Yan yung kabuuang naisin ng Lord. Logos. Amen? Yan yung salita ng Lord na makikita mo kabuuan sa Biblia. Pero kapag ikay nagbabasa, alam mo yon at nangusap sa'yo tulad ngayon, may nadidinig ka at hindi dito pumapasok sa puso mo, nakuha mo parang kinausap ka, rema word sa'yo yon. Amen. Yan ang kailangan mo para sa iyon mo. A rema word is a word from God for the specific person, for the specific time. Kailangan mo yon. Hindi basta-basa lang. Okay ang magbasa. At kadalasan, kaya mong kumuha ng informasyon. Kaya mong gumawa ng isang libro from Logos, but without power. Why? So alam niyo yung Logos? Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Ephesians chapter 6. Woo! Kulang ang time no? Pero kailangan mong umuwi na naintindihan ito. Ephesians chapter 6. Verse 11. Ito po ang sabi. 11. Put on the whole armor of God. Alam niyo armor, di ba? Amen. Sandata. O armor, yung mga ibinibihis ng Soldiers. sundalo noon. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Bilang isang Kristiyano, meron daw mga gagawin si Satanas sa'yo. Amen. Nagliliyab na apoy. Kailangan daw isuot mo ang whole armor of God. Marami yan. Bakit? 12. For we wrestle not against. Okay, 13. Sabi doon, wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to stand, or to withstand, or to stand the evil day. Merong evil day. Amen! Amen. May evil day. May evil day. Merong mga masasamang gawa si Satanas na pwedeng na darating sa buhay natin. Merong evil day. Bawat isa sa atin Amen. dumadaan doon. Amen. Pero kailangan mong isuot ang whole armor of God. Pakitaas. Kailangan mo ito. Marami ang sinabi. Taas. Verse 17. Dahil kulang sa oras, kailangan ko tumalo sa verse 17. Pakibasa, 1, 2, go. And take the helmet of salvation. Mahalaga yung salvation, ha? Alam mo, Amen. ligtas ka. Amen. Walang makatatanggal nun. Tuloy. And the sword of the Spirit, which is the word of God. Ang sword daw, alam natin ang sword, yan ang pangtira at pangsalag. Amen. Tama? Sino marunong ng arnis? Parang ganon. Si Rosie. Marunong ka? O, alam mo yung ginawa ko, di ba? Strike 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Minaster ko nun yan. Say 7, 8. Ama, 9, 10. Pasungkit lahat yun. And take the
the helmet of salvation and the sword of the Spirit. Ang sword ng Spirit, which is the Word of God. Ano yan? Logos? Hindi. Tingnan natin yung armor na yan. Rema! Palapakan Amen. natin ang Lord. Hindi basta yung, basta ka at meron kang pinagsama-sama at kadalasan magic pa. Hindi naman sinabi pero ginamit yung word para palabasin yung gustong palabasin. Kaya pag pinag-aralan mo yung Bible, pinakita mo, sablay pala yung pinalabas. Kasi informasyon lang yun na pwede na. That's only logos. Ang kailangan natin ay rema. A word from God for you. Specifically, you para sa'yo. Amen. That is the sword of the Spirit. Amen. Akala nila, may nagsasabi pa nun may mas maliit na Bible dito, wala? O sa akin, maliit ang dala kong sword. Kutsilyo lang, pero matalas. Natatawa ako. Kala nila yung logos. Logos ito Amen? Logos ito. Pero kapag ang Diyos ay nangusap sa'yo sa iyong binabasa, parang lumaki sa'yo yan. Amen? At pumasok sa puso mo, yan yung rema mo. Word. Hebrew 13, tama? Hebrew ba yun kanina? 11, verse 3. 11 verse 3. Napakahirap hanapin ng Hebrew. Nasa babayan kasi. Yo! Nasa baba. Ayaw! Chapter 11. Yan. Verse 3. Through faith, we understand that the iyon. Amen? Yung may kinalaman sa buhay mo, yung landasin mo, yung tatahakin mo, yung nakalipas mo, at yung ngayon. Okay? Yung para sa'yo. Hello, listen mga kabataan, yung para sa buhay mo. Yung pa. Mga kuya, tingin. Kahit nanay na, hanggang buhay ka pa. Kahit may edad na, amen? Matanda o bata, may ngipin o. Wala. Oh, di ba? Pasok ito. May iyon ka. That the worlds, that the iyon were framed. Alam niyo yung framed? Isinalansan. Yung iyon mo pala ay pwedeng by yes. faith. Pakikita yung yung framed. Sabi sa inyo 3 months, magbabago. Tumingin kayo sa akin kung papakinggan nyo lang at uunawain yung inyong nadidinig. Tatanggapin. Magbabago ang landasin ng buhay mo. Amen. Because your iyon will be framed. That the worlds, yung iyon, were framed. Come on! Greek word 2675. Katartiso. Katartizo. Pakibasa. To render. Example? To fit, sound, complete. Letter A. To mend what has been broken or rent. To repair. To complete. To fit out, equip, put in order, arrange, adjust. Palabakan natin ang Lord na yung iyon mo raw ay mape-perfect, mare-repair, amen, mai-prepare. Pakibalik. Kahit pala sira yan, close. Yung has been broken, kahit yung iyon mo, hindi yung logos ha. Hindi yung I love you from the moon to the earth. Back to Mars. Going to Cubao. In Santa Lucia. and Robinsons. Anywhere. Lahat ng yun ay cosmos. Posisyon. Pero yung iyong, amen, buhay, yung haba ng buhay mo, yung may kinalaman sa'yo, sister, pwede pala yang i-frame. Kung broken, pwede palang i-repair. Amen. Woo! Palapakan natin ang Lord. Not by logos. Not by rem. Not by logos. Yes, this is the word of God. Pero, logos yan. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sino yon? Salita ng Diyos. And the Word became. Si Jesus kasi, ang kakumpletuhang salita ng Diyos. Amen. Kaya kada sasabihin niya yon, hindi katulad ng Old Testament, thus saith the Lord.
Ang sabi niya, I say unto thee, verily, verily, I say unto thee. Kasi He is the Logos. At sa kanyang sinasabi, merong nagre-rema sa nakikinig sa kanya. Amen. Simple. Ako nung pag natututo ako, excited ako i-apply. Pag hindi nag-effect, nga. Why Lord, bakit? May kulang. Kaya marami ako natutunan. Tulad ng faith and believe. So, gano'n man daw, sister, pangalan mo? Lori. Lori, gano'n man daw yung nakalipas natin, pwede daw i-repair. Amen. Amen? Amen. At yung darating pa, mga sister, pwede daw i-frame. Amen. Pwede daw isalansan ng ayos. Paano? By the Rema. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na narinig mo na lumaki sa'yo. Na nangusap sa'yo. Amen? Si Sister Mildred, 1990s, 95, kakilala ko na yan. Nag-share na ako ng Word of God sa Block 25, hindi ka pa ipinapanganak. O naipanganak ka na nun? 1999 po ako. Oh, hindi pa. Marami kami pinag-aaralan. Minsan, na problema yan. At alam nung iba, nung naging problema niya, noon pa. Down na down siya. Sabi ko, sister, bakit ka nakapokus dyan sa problema? Pwede ka namang mag-smile para maintindihan mo o ngumiti. Para maipokus mo yung sarili mo. Binyan di pastor, mabigat ang problema. Sabi ko talaga, anong paborito mong kanta? Tawa na kagad siya kasi alam niya ang boses ko sablay sa tugtog. Alam niya pag kumanta ako, ang layo. Sabi ko, kita mo? Simpleng bagay, ngumiti ka. Amen? Maraming paraan para ngumiti. At alam mo kung anong nag-rema sa kanya, na nag-ayos ng kanyang eyon? Maliliit pa sila ang Jomel noon. Baka wala pa nga yung ilan sa kanila eh. Nagka-problema siya noon sa pamilya. Alam niyo, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin. At yung Rema word na natinig niya habang kami nagka-aaral, may isa rong nangusap. Matthew 11:28. Come unto me, all of you that are heavily laden, and I will give you rest. Yun ang pinanaligan niya at yun ang pinang-ayos niya. Amen? Sa darating pa niyang buhay, ilang taon na lumipas, matagumpay, amen? At matatag, si Sister Mildred hanggang ngayon. Palapakan natin ang Lord. At ang mga anak niya nagagamit dito, minsan tatlo-tatlo pa sila. Not just logos. Rema. Nangusap. Lahat po tayo may mga salitang nangusap. Huwag niyo po ma-misinterpret. Talaga lang gusto ko ng angel na mayroong anghel. Kaya alam ko kung ano favorite verse ni Sister. Jeremiah 29:11. I know my thoughts and plans for you. Plans for your welfare and not disaster. And plans to bring about the future hope. Kung yun ay magre-rema sa'yo, ano man ang mangyari sa'yo, alam mo yun ang totoo. Amen. O tatapusin na natin. Through faith, we understand that the world were framed by the Word of God. So that things which are seen were not made by the things which do appear. Ibig sabihin, yung mga nakikita mo, amen? 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 So that things which are seen were not made by the things which do appear. Hindi talagang itong nakikita mo ang gagawa ng mundo mo. Amen? Taas. Hindi itong nakikita mo. Ito'y ang iyon mo, ang kinabukasan mo, kaayusan ng buhay mo, ay maipepray mo sa pamamagitan na hindi nakikita, kundi sa pamamagitan ng Rema word, nagbabasa ka, nagre-rema sa'yo, nakikinig ka, i-apply mo sa buhay mo. Ngayon, lahat po kayo, alam ko, kinausap ng Lord. At meron kang Bible verse. Simula pa kanina, habang umaawit, I have
decided, amen? Doon lang malaking bagay na yan eh. Rema yun. Nag-decide ka to follow Jesus. Palapan po natin na Panginoon. See you po sa Sunday. Marami pa po dahil sobrang na tayo sa oras. Praise God. Pakinggan niyo po ang mensaheng ito kung paano tanggapin ang ating Panginoong Kristo. Maikli lamang po ito, mga 3 oras. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Amen. salita ng Diyos. Hallelujah. Sumigaw nga po ng amen ang may mga rema word na tinanggap ngayong gabi. Amen. Amen. Hallelujah. To God be all the highest praise and glory po. Totoo po na everything that is broken, kayang-kayang maayos sa pamamagitan ng tamang pag-a-apply ng mga salitang tumimo, mga salitang binigay personally ng Diyos sa atin. At naniniwala po ako, ang Panginoon, iba-iba siya ng kaparaanan paano tayo kausapin. Marahil ang mensaheng natanggap ko ngayong gabi ay iba sa mensaheng natanggap ni Ezekiel, natanggap ni Roselyn, at ng ibang mga tao pa dito. At sabay-sabay po natin tong gamitin para ma-frame up or maayos po ang mga bagay na kailangang maayos sa aeon natin. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. At para po mangyari yon, di ba sabi po, we should wear the full armor of God. At ang una pong isusuot doon is yung helmet ng salvation na gagawin natin ngayong gabi. Hallelujah. Pwede po bang basahin muna natin ang Revelations 3 verse 20? Para po ito sa mga kapatid natin na tatanggap sa Panginoon. Congratulations po, dahil ang aeon po ng buhay nyo ay maaayos, isasalansan po ng maayos sa pamamagitan po ng pagtanggap natin sa Panginoon ngayong gabi. Sabi po dito, Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come into him and will sup with him and he with me. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Sabi po dito, pag kumatok ang Panginoon or pag kumatok po kayo, kumatok ang Panginoon at kung sino mang tao ang nakarinig nito, hallelujah, papasok po siya at kakain siya kasama ka. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. And sabi din po sa Romans 10:9 na kung iyahayag ng iyong mga salita, kung sino man ang maghayag sa kanyang labi na ang Panginoon ang kanyang Diyos ay maliligtas. Sabayan niyo po ako sa panalangin to. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Ipikit po natin ang ating mga mata. Itaas po natin ang ating mga kamay patungong langit. Hallelujah. Ulitin niyo po ang panalangin sasabihin ko. Panginoong Diyos, Panginoong Diyos, maraming salamat maraming salamat sa oras at pagkakataong ito. sa oras at pagkakataong ito. Nananalig ako ng buong puso Nananalig ako ng buong puso kay Kristo Jesus, kay Kristo Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. ang bugtong na anak ng Diyos. Nananalig ako Nananalig ako na namatay siya para sa akin na namatay siya para sa akin. at siya'y binuhay muli At siya'y binuhay muli ng Diyos mula sa kamatayan. ng Diyos mula sa kamatayan. Nananalig ako Nananalig ako na si Jesus na si Jesus ay buhay ngayon ay buhay ngayon at magpakailanman. at magpakailanman. Ipinapahayag ko Ipinapahayag ko sa pamamagitan ng aking bibig sa pamamagitan ng aking bibig na si Jesus na si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. ang Panginoon ng aking buhay. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ako ngayon, At ako ngayon ipinanganak ng muli ipinanganak ng muli sa pamamagitan ni Jesus sa pamamagitan ni Jesus at ng kanyang pangalan. at ng kanyang pangalan. Ako ngayon anak na ng Diyos. Ako ngayon anak na ng Hallelujah. Diyos. At may buhay na walang hanggan. At may buhay na walang hanggan. Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon Si Kristo ay nananahan na sa akin ngayon at mas makapangyarihan at mas makapangyarihan ang siyang nananahan sa akin ang siyang nananahan sa akin kaysa sa siyang nananahan kaysa sa siyang nananahan sa mga makasanlibutan. sa mga makasanlibutan. Ako ngayon lumalakad Ako ngayon sa lumalakad kaalaman
sa kaalaman ng aking bagong buhay. ng aking bagong buhay. Kay Kristo Jesus. Kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Congratulations po. Hallelujah. At pwede po muna po ang lahat. Sige po, salamat po. Tinatawagan po si Sister Roseline. Ayan. Praise God po. So, palakpakan po muna natin ang ating Panginoong Jesus. Ayan. Sobrang sarap pong makinig ngayong gabi kasi sobrang kahit late na po tayo, pero yung spirito po natin ay busog na busog sa salita ng Diyos. So, andito po ako para tumayo, para i-remind kayo. Alam ko po ilang linggo, ilang Wednesday na po natin pinag-usapan yung Hebrew 10 verse 25. So, sabi po rito, huwag natin pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Praise God. Palakpakan po natin ating Panginoon. Ayan. So, nire-remind ko po kayo kasi baka po bukas, sa susunod na bukas, ay nakakalimutan na po natin to. Ka-encourage ko kayo, mga kapatid, ngayong gabi, sobrang sarap makinig ng salita ng Diyos. Kasi ito yung pangahawakan natin. Ito yung magiging sandata natin para sa evil day. Ito yung magiging panlaban natin sa mga problema nating kakaharapin. Kasi hindi naman natin alam na bukas payapa pa tayo. Kahit na sa atin ang Panginoon, hindi tayo exempted sa mga problema na dinaranas ng mundo. So, kapatid, ine-encourage ko kayo na tuwing linggo, tuwing midweek service, huwag nating kaligtaang dumalo. Dahil sama-sama tayo at nagpapalakasan tayo dito. Kahit ngayon, yung ilan, hindi pa nakakain ng dinner, pero yung espiritu natin busog na busog sa salita ng Diyos. Di ba sabi sa Matthew 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay ang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yung word, napakahalaga sa buhay natin. Yung word na dapat maging buto para makahikayat tayo ng ating mga kaibigan, ating mga kapamilya, kaya brothers and sisters, hinihikayat ko kayo na huwag nating kaligtaan ang araw ng midweek service and Sunday. Dahil sa Panginoon natin to, para sa Panginoon natin to ginagawa, hindi para sa tao. Sabi nga po sa Colossians 3:23, diba? Sabi ni Sister Jessa na para sa Panginoon lahat ng ginagawa natin, hindi lamang sa tao. Gawin natin ito ng buong puso. Kaya dumalo tayo ng buong puso para sa Panginoon. Kasi hindi naman sayang eh. Kasi meron tayong makukuhang rema. May uuwi tayong rema. Kasi hindi papayag ang Panginoon na uuwi tayong walang rema. Kaya kapatid, ine-encourage ko kayo na next week, midweek service, at sa linggo, magkita-kita po tayo. So, God be the glory po. So, hinahikayat ko po ang mga musicians para po sa victory song. Hallelujah. Salamat po. Sige po, tinatawagan po ang music team, worship team. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Bago po tayo dumako sa ating victory song, isang malakas na palakpak po para sa Panginoon. Hallelujah. Siyempre po, today po is July 8. Ayan. At meron po kaming dalawang lingkod ng Diyos na nagdiriwang ng kanyang pinagpalang buhay ngayong araw. Panibagong taon. Yes po, yung isa po is debut niya po ngayon. Tinatawagan po si Sister Ruby and si Sister Roseline. Hallelujah. Palakpakan naman natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay.
tsaka sister. Hallelujah. Salamat po. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa kanilang dalawa. At sabayan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Lord, we praise you, Lord God, sa buhay ng dalawang kababaihang ito, Lord God, na si Roselyn po at si Ruby, Lord God. Lord, alam namin, Panginoon, anumang ayon ng meron sila sa kanya-kanya nilang buhay, Panginoon, kayang-kaya mong ayusin to, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kaganapan, katagumpayan ng Jeremiah 29:11 sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat din, Lord God, sa kanilang mga puso mula sa Colossians 3:23, Lord God, na alam namin, Panginoon, ano man ang ginagawa nila sa buhay, Lord God. Ginagawa nila to, Lord God, wholeheartedly, Panginoon, para sa ikukuwalhati ng pangalan mo, Lord God. And may you continually, Lord God, use them, Lord God, to extend, Lord God, ang kaharian mo, ang kingdom mo, Lord God. Salamat, Lord God, sa kani-kanilang ministry, Panginoon, na alam namin, Panginoon, na daragdagan mo pa, Lord God. Alam ko, Panginoon, kami nananampalataya, Panginoon, at naniniwala, Lord God, na gagamitin mo pa sila, Panginoon, sa marami pang kaparaanan, Lord God. Hindi lang bilang isang pagpapala, Panginoon, upang maging pagpapala rin, Panginoon, sa ibang tao, Lord God. Lord, itinataas namin sa iyong mataas na pangalan ng kanilang mga pag-aaral, ang kanilang edukasyon, Lord God. We are declaring, Lord God, na sila ay magiging degree holder, Panginoon, sa anumang mga tatahakin nila, Panginoon, na landas, Panginoon, sa kanilang buhay, Lord God. We are declaring, Panginoon, na lalalim, Panginoon, maraming rema words, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa kanilang dalawa, Lord God. At, Panginoon, alam namin, Lord God, magiging pagpapala sila sa kanilang pamilya, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord, sa buhay ng dalawang sisters namin, Lord God. Tinataas namin ang pangalan mo, Lord God. Dinadakila ka namin, Lord God. Salamat, Panginoon. This we ask and pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Mas mabilis po. Happy birthday to you. Happy birthday! Day to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, Sister Roselyn and Ruby! Yes. Sige po, tayo pong lahat muli ay tumayo. Hallelujah. Pumalakpak po ang nakatanggap ng Rema Words ngayong gabi. Pumalakpak po tayong lahat. Dahil naniniwala ako na tayong lahat ay may natanggap na Rema Words. Sige po, kamayan po natin ang ating mga katabi at sabihin natin na see you next midweek service. See you. See you on Sunday. Sa mga kaya pong makapunta. See you po. Makita-kita po tayo. Ma-excite po tayo. Magalak tayo. Nasama-sama tayong mag-aral, makinig ng mga logos at kausapin ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo pong lahat ay dumako sa ating victory song. At sabi nga po ni Pastor, lahat tayo ay victorious. Amen po? Amen. Sige po.
did not hold back. He didn't